Ngayon po, ating gunitain ang isang magandang awitin patungkol sa bagong taon. Pakinggan natin ang awit papuri. Bagong taon ay nagkabubuhay, ng lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Amen! Ano ang nais nating makamtan? Makamtan natin ang kasaganahan. Kaya ngayong unang araw ng bagong taon 2025, damahin natin ang kasaganahang nag-uumapaw na biyaya, overflowing of blessings. Siyempre, goodbye and thank you 2024. Meron ba tayong malungkot at masamang karanasan? Iwanan na natin yon. Meron bang mga failures? May mga wrong decisions ba? Medyo nagkamali ba tayo sa pagpili sa love life? Iwanan na natin yon. We will focus on blessings. We will focus on Jesus. Paano natin ipagdiriwang ang bagong taon 2025? Gustong-gusto ko yung sinasabi ni Peter Diamandis, yung lagi ko ring kino-quote na libro doon sa Abundance, The Future is Better Than What You Think. Ang sabi niya, we should have MTP. And what is MTP? Massive Transformative Purpose. Ano ba yung gusto natin sa bagong taon 2025? Hindi lang ordinary purpose, but massive transformative. At sinong naiisip ko? Sa tao, mga taong nasa mundo, gusto kong ibahagi ngayon yung buhay ng the richest man in the world, Elon Musk. Ano ang kanyang mga kumpanya? He started the electric vehicle or EV, Tesla. Natapos ba sa Tesla? Hindi. Siya nga rin ang gumawa ng PayPal eh. At ngayon, kung meron siyang sasakyan sa lupa, kanya pa rin yung SpaceX. Hindi lang pupunta sa buwan. Ano ang mission na gusto niya? Pumunta sa Mars. No? At hindi lang yun. May sa mundo, sa lupa, may sa space. Aba, mayroon din siya doon sa underground. Boring company. Underground highway. At mayroon pang isa. Kung gusto nyo ng magandang internet, meron siyang Starlink. Meron pang Petmalu. Ano yon? Neuralink. Yung chip, nako, lalagyan lang yan ng isang chip. Nako, parang ang utak mo, maikakabit sa computer. At yung, siyempre, yung Twitter, kanya na rin ngayon, X. Bakit ko ito sinasabi? Because Elon Musk believes that he wants that our life here on earth to improve. Yun ang kanyang gusto eh. At ang humanity, merong mang mangyari sa mundo, maliligtas, makakapunta sa Mars. Pero ano naman ang kaugnayan niyan ngayong New Year? 2,000 plus years ago, our Savior was born. At sabi nga natin, in fact, we are still in the octave of Christmas. Bakit naging tao ang Diyos? Bakit isinugo ng Ama ang kanyang kaisa-isahang anak? Ito ang dahilan bakit naging tao ang Diyos. Bigyan tayo ng kasaganahan, ng biyaya. Amen? Yun ang gusto niya. Not only to become rich materially, more than that. Jesus wants us to become spiritually rich. Anong ibig sabihin yon? Tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan.
Hindi lang mararating ang Mars, dapat nating marating ang langit. And in today's gospel, sa Ebanghelyo, gusto kong tutukan yung nangyari sa mga shepherds. Ano nangyari sa mga pastol? Nakita ng mga pastol ang mukha ng biyaya. Pwede bang titigan mo ang iyong katabi? Tingnan mo ang kanyang mukha. Yan ba ang mukha ng biyaya? Wow! Di ba? Ano nangyari sa mga pastol? They walked. And when they reached the place where the Savior was, they saw the face of blessings. Why? They saw the face of Jesus. Nakita nila ang mukha ni Jesus. At ang mukha ni Jesus, ito ang mukha ng biyaya. Ano pang biyaya ang higit sa biyaya ni Jesus? So with that, ang tanong natin, as we now enter this new year 2025, nakikita ba natin ang mukha ng biyaya ngayong bagong taon 2025? Kaya nga sinabi natin kanina, goodbye sa mga masasama, masasakit, hindi magagandang karanasan ng 2024. Gayunpaman, thank you 2024. Marami tayong natutunan, maraming biyayang natanggap. But let me share something about the vision. Anong sinasabi natin pagdating sa mata? Vision 2020. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ay perfect vision? Pag sinabing merong 2020 vision, may doktor tayo dito, medical doctor, no? Si Dr. Limuel. Perfect vision ba ito? Hindi. Yung 2020, anong ibig sabihin yon? It only talks about normal visual acuity. Wow! Anong ibig sabihin yon? Ito ay patungkol sa clarity and sharpness of our eyes. Kapag 2020, ang iyong paningin, within 20 feet, you have clarity and sharpness of vision. Ibig sabihin, malinaw ang pagtingin mo. Kaya tingnan mo ang katabi mo. Ang ganda ba? Uy, talagang malinaw ang pagtingin mo. Maganda ang iyong katabi. Di ba? Ano bang ibig sabihin yon? Alam niyo po, sa buhay ngayon, tingnan natin ang pagkakaiba ng blind sa visually impaired. Pag tayo'y nawala ng ability na makakita, the loss of ability to see, we become blind, we become bulag. Pero, merong visually impaired, meaning, the distant vision impairment. Medyo malabo ang pagtingin. Kaya pag malabo, farsighted or nearsighted. Ang galing, ano? So, anong ibig sabihin yan? Yung sinasabi natin vision impairment, globally, at least, ilan yung may salamin dito ngayon? Sabi nila, 2.2 billion people have a near or distance vision impairment. Ganun karami. 1/4. Yung mga, how many blind people on earth? Tingnan niyo po itong statistics. The estimated number of blind persons increased by 42.8% from 34 million in 1990, and 4 years ago, in 2020, it increased to 49.1 million. Ito ang mga bulag sa mundo. So ang tanong natin, nakikita ba natin ang Diyos sa mga tao at bagay? Kaya Gab, tingnan mo rin yung katabi mo. Nakikita mo ba kay Sister Michelle ang Diyos? Ang galing, ano? Anong ibig sabihin yan? Sino ba at ano ba ang nakikita natin? Nakikita ba natin ang Diyos sa tao o sa bagay? Nakikita ba natin ang Diyos sa ating mga problema? Nakikita ba natin ang Diyos sa gitna ng ating pighati at sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? As we start the New Year 2025, it's nice to ask our own self with these questions. Kung oo, nakikita natin ang Diyos sa kabila ng ating mga pagsubok na dumarating sa buhay. Anong ibig sabihin? Aba, kung walang perfect vision sa antas na ito, we could say, meron din palang perfect vision sa ibang baitang.
may perpektong pagtingin. Anong ibig sabihin? Nakikita ang Diyos, si Jesus, ang banal na Espiritu Santo, sa mga tao, sa bagay, sa sarili. Nakikita ang Diyos. Anong ibig sabihin pag nakita na natin ang Diyos sa tao, sa bagay, sa sarili? This is what I personally call spiritual perfect vision. Only on the level of the spiritual that there is perfect vision. Hindi ba't maganda as we enter this new year 2022, magkaroon tayo ng ganitong uring pagtingin? Anong kahalagahan na ito? Ay di napakaganda. I call this perfect vision, meaning on the spiritual being, we seeing God. Tayo, nakikita ang Diyos, nakikita si Jesus sa mga tao at bagay. Nakikita rin natin ang Diyos sa ating sarili. Ito ang perpektong pagtingin. Pero mas meron pang malalim dyan. Paano, Father, kung hindi ko makita ang Diyos sa aking katabi? Hindi ko makita ang Diyos sa mga tao at bagay. Aba, kung mayroong perfect vision, and what is now the most perfect vision? This is now the twist. Kung hindi natin makita ang Diyos sa mga tao, bagay, sa ating sarili, ang Diyos ang siyang tumitingin sa atin. At nakikita ng Diyos, nakikita ni Jesus, nakikita ng Banal na Espiritu Santo, ang ating kabutihan, ang ating kagandahan, ang ating katotohanan sa kabila ng ating pagkakamali at pagkakasala. Amen? Hindi ba't napakagandang i-welcome ang bagong taon sa ganitong pananaw? Pakisabi sa katabi, nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka ni Jesus. Nakikita niya ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan, ang iyong katotohanan sa kabila ng ating pagkakamali, pagkukulang at kahinaan. Napakaganda. At ito ang dagdag sa ating pagdiriwang ng bagong taon 2025. Today, we celebrate the solemnity of Theotech. We call in Greek Theotokos, the solemnity of Mary, the Mother of God. Jesus is both God and man. Kaya siya ang nanay ng Jesus, tunay na Diyos na tunay na tao. Ang pinakamagandang translation ng Theotokos ay tagadala, God bearer. Kaya tingnan niyo po kung ano ang daladala ng inyong katabi. Ayan. Dala ba natin ang Diyos? Dinadala ba natin si Jesus? Dinadala ba natin ang Banal na Espiritu Santo? Sa ating sarili, dinadala ba natin ang Diyos, si Jesus, ang Banal na Espiritu Santo? Nakikita ba natin ang Diyos sa tao, sa bagay? At kung nakikita, dalhin natin sa ating isip, dalhin natin sa ating puso, dalhin natin sa pagkatao ang Diyos, si Jesus at Banal na Espiritu Santo. Ito ang kagandahan ng ating pananampalataya. Ito ang bagong taon, bagong buhay, bagong paningin. Nakikita at dinadala ang Diyos, nakikita at dinadala si Jesus. Tagadala ng kabutihan, kagandahan, at katotohanan. Nawa, ang bagong taon 2025, ngayong 2025, dalhin at isabuhay ang mga bagay na ito. Ang katotohanan, kagandahan, at kabutihan. Remember, dadalhin tayo ng ating dinadala. Ano ang nangyari kay Mama Mary? Dinala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan at dinala naman siya ni Jesus sa langit. Kaya dadalhin tayo ng ating dinadala. Be God bearer. Be Jesus bearer. Ngayong bagong taon, 2025, makita at dalhin natin si Jesus. Ipakita natin, isabuhay natin sa ating pamilya, sa ating komunidad, ang tunay na kabutihan, ang tunay na kagandahan, ang tunay na katotohanan.
Kung ito ang ating gagawin, ito ang tunay na bagong taon. Kaya nga, ang ating Q&A, feel mo, Feel ko. gets mo, Gets ko. gawin mo. Gagawin ko. Happy New Year 2025!